Langin. Hallelujah. Father God in heaven, we thank you sa mga oras na to, Panginoon, sa iyong banal na salita. Salamat po sa mga ginamit mo sa araw na to. Salamat po sa mga kapatid ko na patuloy, Panginoon, nakikiisa sa iyong gawain. Patuloy nga po, Panginoon, Lord, maranasan ang bawat isa sa aming, Panginoon, ang presensya mo sa araw na to. Patuloy ka, Panginoon, Lord, na magsalita, Panginoon. Turuan mo kami, tulungan mo kami, Panginoon, na maipahayag, Ama, at maitanim sa pinakamatabang parte ng aming mga puso ang iyong mga banal na salita na ituturo mo ngayong araw na to. Patuloy ka, Panginoon, maghari sa aming mga buhay, sampu na aming mga mahal sa buhay, Ama. Patuloy ko po, Panginoon, Lord, pinasasalamatan sa iyo yung patuloy na pagpapatawad mo, biyaya mo, Panginoon, ng wisdom, knowledge, and understanding sa mga oras na to. Panginoon, ngayon pa lang nagpapasalamat na po ako sa matagumpay na gawain, Panginoon, at nagpapasalamat po ako sa bawat mga pastor namin, pastora, Panginoon, na nakikiisa sa gawain. Salamat po sa mga kapatid na patuloy, Panginoon Lord, hallelujah, handa pong makinig, matuto, Panginoon, at patuloy na maparangalan, Ama. Patuloy mo po, Panginoon, kasangkapanin lang ang aking buhay, at patuloy, Ama, nawa, Lord, maparangalan ko ang iyong anak na si Jesucristo. Patuloy mong parangalan ang iyong anak na si Jesucristo sa pamamagitan, Panginoon, ng aking buhay, Ama. Gamitin mo lang ako, kasangkapanin mo ang aking mga bibig na maging mouthpiece sa oras na to. Salamat po, Ama. Purihin ka, luwalhatiin ka, Panginoon, dakilain ka sa pangalan ni Jesus, naming Diyos na buhay. Amen and amen. So, glory to God po. Maraming salamat po sa pagkabasa ng salita. So, kung nakinig po kayo, makikita nyo po sa kwento po ng Ezra, po, 4. Ito po ay about sa opposition, po, yung kanilang pagiging po nila, taliwas, ayaw nila na mga kontra, parang ganun, kontra po sa paggawa po ng templo. Amen? So, dito po, ang dami pong kumontra sa kanila. Kung nakita niyo po, 4 na hari yung nandito sa kwento. Po, halos 4 na hari. At kung ano-anong mga ginawa nila para mapigil po ang pagtatayo ng temple. Amen. So, dito po, hallelujah, yung mga sabi niya dito sa Ezra 4 po, yung pag-a-attempt nila na ma-stop yung pagpapatayo po ng templo. Amen. So, makikita niyo po dito sa first na verse, sa verse 1 and 2, po, na parang ang ang sound nila is, 'di ba? Parang excited po sila na ipagawa ang templo ng Panginoon. Po, and then makikita niyo doon sa verse 2 na sabi niya, hayaan mo, nag-offer sila, po. Nag-offer sila yung mga kaaway po ng Judah. Nag-offer po sila ng tulong. Sabi niya, bakit hindi mo hayaan na tulungan ka namin? 'Di ba? Parang napaka po ng offer nila. Kumbaga, kay Ezra, para sa kanya dangerous, po, napaka-dangerous nung pagkakasambit po na hayaan mong tulungan ka namin, na 'di ba po sa panahon natin ngayon, kapag may nag-aano ng tulong, oh praise God, 'di ba? Lagi nating tinatanggap, oh mabuti, 'di ba? Pero dito po makikita nyo that there's discernment. Na may discernment siya dito. Sabi niya, nung sinabi niya, let us build with you, for we seek your God as you do. 'Di ba, na kami din naman nananampalataya sa Diyos mo. 'Di ba, nagsasacrifice din kami since the day, sabi niya, ng Esarhaddon, king of Assyria, who brought us here. Sabi niya, kaya lang, po, syempre, inano niya yon, hindi niya tinanggap yung tulong kasi alam niya po na mali iba yung motibo nila. Iba po yung motibo nila, dahil alam niya na matagal na panahon po na kaaway din, enemy sila ng Judah. Po, and they worship many God. Yes, kasama po si God, the Father na wino-worship nila, but they worship different kind of God. Po, kaya nasabi nila na naglilingkod din kami sa Diyos at nagaano din sila sa Diyos. Po, hindi yun ang gusto. Po, hindi po yun ang gusto kasi syempre abomination po yung adultery na marami kang Diyos na sinasamba bukod sa Kanya. Po, bukod sa Kanya, walang ibang Diyos. So, hindi po siya pumayag dahil alam niya yung motive, even they offer help. Kailangan tayo minsan, minsan kasi pain din po, yung pain sa atin, kailangan magkaroon tayo ng wisdom, na sometimes we have to decline the offer.
na po katulad ng ginawa po nila na kailangan hindi tayo immediately po nagdidesisyon, 'di ba? Kasi pwedeng maging against to sa atin. Kaya tingnan niyo po, nung tinanggihan niya yung pagtulong nila ng pagtatayo, no? Nung offer niya, nung dinecline po nila yung offer nila ng pagtulong, immediately, talagang immediately, hindi sila nagpatumpik-tumpik, di ba? Na nag-ano agad sila, nag-isip agad sila ng pwede nilang gawin na maging against at maging hindrance para hindi matuloy yung pagpatatayo. Na po, lahat na po ng mga nag-stir up sila ng argument, 'di ba? Marami silang mga dahilan na ginawa no po para mapigil po yung pagtatayo ng templo ng Panginoon, no? Nung sila po ay dinecline po ng pagtulong. Kaya makikita natin dito na minsan no kapag nasa ano po tayo, excitement, 'di ba? Ng paglilingkod sa Panginoon, no, maraming mga tao, maraming mga ano ang talagang gagamitin ng kaaway para ihinto tayo, no? Pahintuin tayo. Kaya nga minsan maging ano tayo, maging matalino, no? Magkaroon tayo ng discernment. Kaya nga sabi niya dito sa verse 5, sabi niya po dito, saan na po verse 5? Kung ano-ano pa yung ginawa nila. Una, no po, yung sa land, nag-tried sila na i-discourage sila. No po, sa verse 4, diniscourage. Yun po yung unang-unang ginawa nila, diniscourage nila yung mga tao para hindi po sila matuloy. Ano po, at pagkatapos nun, ginawan po nila na matakot, 'di ba? Matakot sila. Tapos sinabihan din doon, sumusulat sila na hindi na sila makakapagbayad ng buwis, 'di ba? May mga ganun. Marami po silang ginawang sulat at nagbigay sila ng mga advice po na hindi totoo sa hari, no? Iba't ibang hari, 4 na hari po yung nasabi dito sa kwento na po na pinagsubmitan nila ng mga complaint nila sa mga tao na gustong magtayo ng templo ng Lord. Sometimes, no, hindi naman masama yung ginagawa nila. Na po, gusto nilang matayo, gusto nila uling mapupurihan ng Panginoon, pero bakit ang daming hindrance? No, ikaw, sa buhay mo din, no, bilang reality. No, ang dami mong gusto na gawin para sa Panginoon. Pero bakit pag naglilingkod ka na, ang dami ng gustong pumigil sa'yo, ang dami ng bagay na problema mo. Kaya sabi nila, yung iba kung kailan ka nakakilala sa Lord, ang dami-dami mo ng problema, sinasabi nila, 'di ba? Kaya sabi nga po dito, maging matalino tayo, na po. Kaya nga po tayo pinaalalahan ng Panginoon sa Proverbs, na po, Proverbs 24:10 na po na sinasabi doon na sabi niya dito 24, basahin ko po sa Tagalog. Kaya may mga book of wisdom na dapat po inaalam natin. 24:10. Sabi niya po doon, kung hindi ka makatagal ng panahon ng kahirapan, ay nangangahulugan ngang ikaw ay mahina. Na po, kasi sa paglilingkod sa Panginoon, na po maraming mga hindrance. Marami po talagang pipigil sa'yo. Kasi ito yung trabaho ng enemy, i-discourage ka, 'di ba? Itakutin ka, hindi mo kaya yan, ganyan-ganyan, 'di ba? Hindi nagbabago yung taktik niya, yung kanyang strategy kung paano tayo takutin. Na po, kung paano tayo talunin, lahat hindi nagbabago yon. Kaya nga, dapat magkakaroon ka ng kasigasigan na kung talaga pong ikaw ay binigyan ng ministry, binigyan ka ng pinagkatiwala ng Panginoon sa'yo, dapat nakikita yung kasigasigan mo. No, dito makikita nyo sa kwento, talagang sa una excited sila, no, yung paghinto ng ibang mga hari, no, yung ibang mga hari hindi po nagtagumpay sa kanila, no, kaya yung enemy, no po, kapag yung mga kalaban natin na mga kaaway na po na ginagamit ng kaaway para sa atin, na po, marami silang strategy na gagawin sa buhay mo para atakihin ka. Pero ang tanong, 'di ba, nagiging mahina ka kung hindi mo sa Diyos hihingin yung kalakasan. Kaya nga, 'di ba, pinapaalalahan tayo ng Panginoon, sa tuwing mahina ka, si Lord ang tawagin mo. Na po?
Sa tuwing mahina ka at may mga bagay na hindi mo masagot, ano po, i-submit mo sa Panginoon. Hayaan mo na siyang magbigay ng kalakasan sa'yo. No, huwag kang mag-pay attention o makikinig sa mga tao na nasa paligid mo na gusto kang pahinain ng loob kasi meron may gagamitin ang may gagamitin na magpapalakas ng loob mo at may gagamitin din na magpapahina. No, katulad ng discouragement na ginawa nila dito at saka pananakot na ginawa nila, halos pinupuwersa nila yung mga nagtatayo ng templo na talagang mawag matuloy, no? Dahil doon, ano po, kasi kapag ikaw hindi ka naging matalino, maya-allow mo yung mga hindrances o yung mga bagay na makakapagpigil sa'yo para sa binigay sa'yo. For example, sa ministry, sa trabaho mo, sa pamilya mo, sa kasal mo, sa mga anak mo, 'di ba? Yung kahit mabuti ang intention mo sa kanila, mabuti ang gusto mong i-build para sa kanila, na po dumadating talaga sa point na guguluhin tayo. Kasi ayaw niya na kumbaga ito, practical na templo kasi itong tinatayo nila. Tayo naman ngayon, sa ngayon, dahil because we are live by grace, ano po, si Holy Spirit, tayo na ang templo niya. Amen? So, para mawasak ka, yun yung goal ng kaaway. Mawasak ka. 'Di ba? Kaya nga, 'di ba, kapag sumusunod ka sa Lord, dudurugin ka, masasaktan ka, 'di ba, mapapahiya ka. Maraming mga bagay, no, na pag hindi ka natutong mag-isip at mag-focus, na po, mawawasak ka. Mawawala ka talaga. Na po, kaya nga nire-renew tayo ng Lord, nire-rebuild niya, 'di ba? Yung ating mindset, nire-redirect niya yung ating mga vision, 'di ba po? Para wag tayong mawala, na po. Kaya minsan din hindi ka makuha ng kalaban, na po, para sa mga bagay na gusto niyang maano sa ang gagawin naman niya, mawasak sa ang gagawin naman niya, gagawin ka niyang busy. Na minsan sa business mo, 'di ba? Minsan katamaran, 'di ba? Gano'n yung mga oposisyon na gagawin ng kaaway sa'yo, no? Hindi siya papayag. Hindi siya papayag na hindi ka na susunod ka sa Lord lang basta. Marami siyang gagawin ng mga hindrances enable for you. Minsan gagamitin amo mo, trabaho mo, 'di ba? Yung mga tao na mga gossiper kasi dito po meron din silang slander na ginawa. No po, mga tao po na nag-utos, 'di ba, na nagkampi-kampi sila na nagsulat sa king para siraan po yung mga tao, no, na nagtatayo ng templo. And dito po sa kwento na to, no, hindi ko na po ano sa inyo dahil binasa naman na po. Yung king, ano po, bilang king naman, mahalaga po, bilang leader, makinig din tayo sa both side. Kasi no nagpadala po ng sulat sa kanya, no po, makikita niyo doon na nagdesisyon agad siya. No po, hindi niya pinakinggan yung both side. Na po, na dapat pinapakinggan mo yung both side. O ito, nag-i-slander. Kasi kung ano-ano pinaratang nila dun sa sulat, sinulat pa nila sa salita nila or sa wika nila. Na po, na they are not playing fair. No? Mahalaga po na nakikipaglaro tayo or nakikipaglaban tayo po ng patas. No po, kasi we are child of God. No po, mahalaga na patas po ang laban na ginagawa natin. Kaya nga, minsan, kahit na marami pong mga tao, no, pag nag-slander sa atin, no, maaaring we cannot control what people can tell about us. Hindi natin makokontrol yung mga gustong sabihin ng mga tao sa atin. Katulad ng ginawa nila dito sa pagsulat, kung ano pong paninira, na hindi na daw sila magbabayad ng buwis, hindi naman ganun ang ugali ng mga Kristiyano noon kasi it is batas din sa kanila na magbayad ka ng tama. 'Di ba? Kaya lang po, yung king, hindi niya na napinansin yun, basta nakinig na lang po siya doon sa sinulat nila, 'di ba? Hindi naman niya sinigurado po, Kaya nga, yung mga tao na naninira sa atin, yung mga tao po na nagsasalita behind our back, 'di ba? As long you know, make sure, 'di ba? Make sure na ikaw, yung mga tao nag-slander sa no, it's not true. Make sure alam mo sa sarili mo na hindi totoo yung sinasabi nila sa'yo, magpatuloy ka. Na hindi yung pagsasalita nila, na dahil sa pagtatayo ng templo na to sa kanila, na po, dahil ayaw nilang
matayo yung templo, gumagawa sila, lahat ng bagay ginagawa nila para hilahin ka pababa. No? At ganun din yung mga tao sa kasalukuyan natin. Ano po, bali, application at saka ano na po yung ginagawa ko sa mensahe. Ano po, yung nakuha natin na aral, tsaka application po. Ano po, pinag-aaralan natin ngayon. So, they're not playing fair. Ganun po yung kaaway. No, wala siyang ginawa yung king, wala din siyang ginawa, wala silang ang lagi nilang is comparison, 'di ba? Yun yung ginagawa eh. Kapag ikaw natake ng kaaway, wala kang gagawin kundi i-compare. Mag-compare ka na mag-compare, feeling mo lagi ka nakikipag-away, lagi ka nakikipaglaban, no po? Gusto kasi nila, they take the easy road. No, sometimes po, ganun tayong mga mananampalataya. No, kahit mananampalataya na tayo, feeling natin lagi tayo nakikipag-compete sa ibang tao. Sabi nga po, hanggat nagkikipag-compete kang tao, wala kang kapahingahan. Na po, kasi regalo po ang kapahingahan sa ating mga Kristiyano. Hindi mo dapat i-compare yung sarili mo sa ibang tao or hindi ka hahanap ng shortcut. There's no shortcut po sa paglilingkod sa Diyos unless, 'di ba, ang God po ang magbigay nun para sa atin ng mga kaloob niya. Na po, hindi mo kailangan mag-follow the crowd sa mga tao na ito yung ginagawa nila. Na po, kaya nga kailangan pag nga sinabing one plus God, 'di ba? It is already the majority. No, one plus God against the world, 'di ba po? Panalo ka. Hindi mo kailangan ng atensyon ng ibang tao, no po? Huwag kang mag-spend sa mga sinasabi ng tao sa'yo, or yung kung ano, huwag kang mag-spend sa mga bagay na paninira nila sa'yo. Kung hindi, 'di ba? Kailangan gawin mo pa rin kung ano yung katawagan sa'yo ng Panginoon at kung ano yung ipinapagawa sa'yo ng Diyos. Amen? Hindi katulad nung king na basta na lang siya nakinig. Wala siyang pinakinggan na both side, one side lang. Bilang mga leader, ganun din po tayo. Dapat wag tayo nakikinig sa isang side lang. Before we make that decision, kailangan po nakikinig tayo sa both side. Ano po? And don't make it easy. 'Di ba? Kailangan po meron din tayong guidance sa pagdidesisyon. Na po, meron tayong mga tinatanungan, 'di ba? Bilang kung ikaw ay bago pang may nagga-guide sa iyo, na po, may tinatanungan ka. Kailangan ganun po ang ating pag-uugali. Na po, kasi hindi tayo dapat nagli-live sa past. Kailangan po laging today is new, 'di ba? Ipiliin mo yung magkaroon ka ng courage kaysa ma-discourage ka. Yun yung mga application na dapat nating i-apply. Kasi sa ayot sa gusto mo, ang kalaban po laging nandyan. Sabi nga, they are like lion, di ba, na nagro-roar sila, maingay sila. Na lahat ginagawa nila para bumagsak ka. So, hindi ibig sabihin, no, nung una, nagpapatuloy pa rin sila kahit na maraming mga tao, mga hari, mga tao na nagpumipigil sa kanila, na po, just because you avoid the temptation sa beginning po ng kanila pong ginagawa, hindi ibig sabihin wala nang darating ulit. Now, it will come again and again and again. Na po, ang tukso, laging dumadating hanggat hindi ka nagwi-win dyan. Na po, lagi yan dating ng dating. Yung mga pagsubok, pag natapos mo na, meron ulit yan. Maniwala kayo. No, sino po dito yung pagkatapos ng pagsubok, wala na ulit pagsubok sa susunod. Lagi pong merong pagsubok. Na po, kaya nga kailangan sa atin, ang application natin bilang mga mananampalataya, na po, meron tayong perseverance. No, kailangan magkaroon tayo ng perseverance. At bilang mananampalataya, habang may strategy din ang kalaban, dapat may strategy ka din. Hindi ka magmumukmok o hindi ka iiyak. 'Di ba? Kung halimbawa ikaw, pinagbibintangan ka ng ibang tao sa mga bagay, 'di ba po, na hindi mo naman ginawa, as long mabuti ang conscience mo. 'Di ba? Yun nga po ang bilin ni Peter, 'di ba po? Si Peter niya doon sa Peter kung di ako nagkakamali. Sa 3 po 15-16 makikita niyo doon na basta malinis yung conscience mo, magpatuloy ka. Amen? Basta alam mong ginagawa mo yung sinasabi ng Panginoon sa'yo, magpatuloy ka.
Na po, wag kang hindi ka mapapatitigil, hindi ka titigil dahil yung mga tao sa paligid mo sinisiraan ka or ano ka, hindi. Kasi God will protect you. 'Di ba? God will give you protection at ipagtatanggol ka niya. Sa kanya ang pagganti. 'Di ba? Kaya nga sabi dito sa 1 Peter 3, sabi niya po 15 at 16, sabi niya, igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang sumagot sa sinumang humihingi ng paliwanag sa inyo tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at may paggalang. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at tumahamak sa inyo sa inyong magandang pag-uugali bilang lingkod ng Diyos. Diba po? Higit na mainam, sabi niya sa 17, ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang ito'y pahintulot ng Diyos. Diba? Lahat pinapahintulot ng Diyos. Kesa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Di ba po? Kahit na may mag-slander sa'yo at manira sa'yo, no po, magpatuloy ka na malinis ang iyong konsensya at gawin mo ng may compassion, ng may joy, di ba? Yung ministry na pinapagawa sa'yo ng Lord, yung purpose na ginagawa sa'yo ng Lord, yung direction na binibigay sa'yo ng Lord, yung vision na ginagawa sa'yo, na pinapagawa sa'yo ng Lord, at ng mission na pinapagawa sa'yo ng Panginoon sa tulong ng biyaya at gabay ng Panginoon. Ano po? Kaya kung tayo minsan, nasisira tayo, nadidistract tayo, bakit? Kasi nakapokus tayo sa sinasabi ng ibang tao sa atin, kesa sa sinasabi ng Diyos sa atin. No, kaya may maraming taong mga nagba-backslide, ay ayoko na sa ano na yan, sa group na yan, kasi ganito naman, ganyan naman, ay ayoko na sa ganyan. O, di ba? Imbis na nagra-right sila, nagle-left the group. Di ba? Kasi may mga ginawa din sila ng mga bagay na hindi naman kalooban ng Panginoon. And then, at the end, parang ang ano nila, sinisisi nila sa ibang tao yung mga ginawa nilang hindi maganda, 'di ba? Imbis na i-face nila yung katotohanan, i-admit na nagkamali ka. 'Di ba? Mas maganda po na malinis ang konsensya mo kaysa naglelep ka na tinatakasan mo yung mga bagay na po na dapat mong hinaharap. Ano kaya dito po sa kwento na to, makikita ninyo kung paanong nagtagumpay sila nung una na po hanggang dumating na hindi sila naging persistent. Mahalaga po ang persistent. Mahalaga po na in every trial, nagpe-press on ka. Yung dedication mo to finish the race, sabi nga eh, 'di ba? Kaya mahalaga na pine-press on, 'di ba? Pine-press on, sabi nga ni Lord, press on. 'Di ba? Kaya how you become persistent and steadfast? 'Di ba? Kailangan bilang mananampalataya, matalino ka. Hindi ka lang basta excited maglingkod sa umpisa. 'Di ba? Tapos sa dulo tamad-tamad na po, ganun, 'di ba? Tapos sa dulo, hindi mo na alam gagawin mo. Na ano ka lang, magaling ka lang nung una para kang ningas kugon. Na excited ka sa gawain kasi nga ano po, ano ka pa, puro blessing bang nararamdaman mo. Paano kapag nagdudusa ka na? Paano kapag marami ng trial na ganito, sunod-sunod? Pagkatapos ng isa, meron na naman isang hari. Pagkatapos ng isang hari, meron na naman isang hari, di ba? Pagkatapos po ni Cyrus, meron si Darius. Pagkatapos ni, Ahasuerus, meron si Artaxerxes, di ba? Di ba po? Paano ka magpapatuloy pag ganun yung mga kalaban mo? Tapos hindi lang basta-basta, mga hari pa. Pero 'di ba sabi nga kapag si Lord ang kakampi mo, He is the King of Kings and Lords of Lords. 'Di ba? Kaya nga mahalaga po na nagpapatuloy tayo. Hindi lang tayo parang ningas kugo na sa umpisa lang po tayo magaling. Tas at the end, 'di ba? Pagkalipas ng ilang buwan, may pagsubok lang, huminto na sa gawain. 'Di ba? May mga pinagdadaanan po na trial kasi ito yung sinasabi sa kwento eh. Maraming humahadlang. No po? Sa madaling salita, sa kwento po ng Ezra 4, maraming hindrance, maraming opposition na hindi nakakontra, na against sa kanila. Yun po yung pinaka ano dito sa kwento. No po? Para hindi na natin pahabain pa ng pahabain. Yun po yung pinaka ano nito kapag papaikliin nyo lang. Kinukuha lang po natin yung mga ginawa nila, yung mga ugali ng ginagawa ng noon ng mga tao ngayon, hanggang ngayon, ginagawa pa rin ng mga tao ngayon. Paulit-ulit lang, sabi nga sa mga ngaral, kung anong nangyari noon, mangyayari pa rin ngayon. Pero bilang mananampalataya, dapat nag-grow ka. 'Di ba? Dapat lumalago ka. Kasi hindi ka pa mananampalataya noon, may chismosa na, 'di ba?
Ngayon pa ba na mananampalataya ka na? 'Di ba? Hindi ka pa mananampalataya ngayon. Noon, 'di ba? May maninira na. 'Di ba? Ngayon pa ba na mananampalataya ka na? 'Di ba? Hindi ka pa mananampalataya ngayon. Noon, 'di ba po, marami nang gumagawa ng masama sa'yo kahit gumagawa ka ng mabuti. 'Di ba? Gawin mo lahat ng mabuti ngayon, 'di ba? Magkamali ka lang na isa, yun na yung makikita nila, masama ka pa rin. 'Di ba? Diba, anong gagawin mo? 'Di ba? You cannot control what other people said. But, 'di ba, ikaw kaya mong kontrolin yung sarili mo. Paano ka magre-respond sa kanila? 'Di ba? Bilang alagad ng Panginoon, no po, kailangan magkaroon tayo ng persistent. Nagpapatuloy ka in every trial, mabuti man o masama, dahil niloob ng Panginoon na maganap 'yan. Kaya nga kung magtatanong kayo kung how to become persistent, may sagot din po ang Diyos dyan. Dito po ako magtatapos sa James 1:12. Ang sabi niya, pinagpala ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala sa buhay na pinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Amen? 'Di ba? Pinagpala ka pala kung ikaw po ay nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok mo. Hindi yung nagkakaroon ka lang ng pagsubok kung saan-saan ka na nagpunta. Kapag lumayo ka sa Diyos mo at nagpatalo ka sa mga tao sa paligid mo, sino pang kakampi mo kapag tinalikuran mo ang Diyos mo? Paano ka magkakaroon ng dahilan na magpatuloy kung mismong yung Diyos na nagpapagawa sa iyo ng mission mo, ng purpose mo, ng vision mo, is hindi mo totoong kilala? Kasi mas natatalo ka pa ng mga hindrance sa mundong ito, ng mga paninira ng mundong ito, ng ruler ng mundong ito. Dahil believe it or not, kapatid, sa paglakad sa Panginoon, no po, masikip ang daan. Hindi madali, no po, pero nagiging madali sa biyaya at gabay po ng Diyos. Amen. Kaya nga sa susunod na mga kwento po, makikita nyo kung paano na po. And I believe po na dito sa kwentong ito, matagal pong natigil hanggang si Nehemiah ang nagtuloy. Na po, kung di ako nagkakamali. Hindi ko pa nabasa yung mga kasunod, pero I believe na ito yung tinuloy ni Nehemiah noon. Yung pader na tinatayo nila hanggang templo po, si Nehemiah ang nakapagpatuloy nun. Pinaglaban niya yon, no po? Tinayuan niya yon. And God is his protector that time. No po, sa kwento ni Darius, sa king na pag-aanuhan niya. And mismong yung king gagamitin ng Lord para tulungan siya. Kaya naniniwala ako na yun yung kadugtong ng niya, pero purihin ng Panginoon. So baybayan natin yung kwento, no po? At papulutan natin ng aral, no po, ng mga aral, yung mga history noon na wag na tayong maging katulad nila. No po, wag na tayong maging katulad nila na paulit-ulit sila. Ang mga Israelita po noon, paulit-ulit sila nagiging pasaway sa Diyos, kaya ang buhay po nila paulit-ulit din pong nililigtas ng Panginoon. Na po, kaya lang, bago sila magligtas, nagkakaroon sila ng suffering ng 40 years, 20 years, di ba? Maraming suffering ang nangyayari. Ikaw ba, gusto mo yung suffering na ganun? Di ba? Dahil lang sa ginagawa ng mga tao sa paligid mo, ng ruler ng mundong ito, or mas gugustuhin mo na magalak, katulad ng sabi ng Lord na habang dumadaan ka sa pagsubok, pinagpala ang tao na nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok. Hindi dumaan ka lang sa pagsubok, gagawa ka na ng masama o makakaisip ka ng masama. Na po, kasi pagkatapos nga daw po nating malampasan ang mga pagsubok na to, tatanggap tayo ng gantimpalang na buhay na ipinangako ng Panginoong Diyos sa buhay natin. Kaya ikaw, wala na po yung templo noon, no? Ikaw na yung templo ng Diyos ngayon. Siguraduhin mo na nagpapatuloy ka sa kabila ng pagsubok, dahil nananampalataya po ako at naniniwala ako na God will never forsake you nor leave you. No, kapag anak ka na ng Diyos, no po, blessing na ang dadating sa'yo. Even ang mga pagsubok na yan is blessing na yan para sa'yo. Hindi mo na siya titingnan na negatibo. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. To God be the glory. Let's pray po. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you sa mensahe po ng Ezra. Salamat po sa iba't ibang klaseng ugali ng mga tao, Panginoon, na nakita
Panginoon, at naipahayag. And even sa leadership, Panginoon, maging pantay din po kami. Magkaroon kami ng tenga sa both side, Father God, at huwag kaming nakikinig ng basta-basta, Panginoon, sa sinasabi ng mga tao. Dahil, Lord, bilang mga leaders, pinagkatiwalaan mo din kami sa bawat posisyon, Panginoon, na itinalaga mo upang maging makatarungan kami katulad kung paano ka nagiging makatarungan, Panginoon. Matuto kami, Ama, na tumingin sa magkabilang side, Lord God, at matuto kami na huwag manira, Panginoon, or huwag mag-slander ng ibang tao, Panginoon, at alam namin, Ama, na this is murderer, Panginoon, sa mata mo, yung mga tao na naninira ng kapwa, lalo na po, kami po ay tinatawag namin ng sarili namin ng mga Kristiyano, mananampalataya, Ama, at patuloy kaming tulungan, Panginoon, na sa bawat pagsubok, matuto kaming magkaroon ng perseverance. Matuto kami, Panginoon, na nasa kabila ng mga pagsubok, nandun po yung press on namin, yung dedication namin na ma-finish yung race na binigay mo sa amin, at mga ministry, mga purpose, vision, Panginoon, at mission na pinagkatiwala mo sa amin upang maging makabuluhan ang aming buhay, Ama, sa mundong ito. Bilang templo mo, Panginoon, patuloy mo kaming ituwid, i-transform yung aming puso, yung aming isip, Panginoon, na maiharap namin ang sarili namin, Panginoon, na banal at kapuri-puri sa iyong harapan, O Diyos. Purihin ka, Ama, at luwalhati ng iyong pangalan, O Diyos. Salamat po na sa bawat kahinaan namin, Panginoon, ikaw po ang magiging kalakasan namin. Salamat, Panginoon, na patuloy mo kaming tinutuwid, tinutulungan at tinuturuan sa bawat pagkakataon, Panginoon, na kami dumadaan sa mga pagsubok. Tapat kang Diyos, Ama, na nagbibigay, Ama, ng hindi hihigit sa aming limitasyon, kundi tapat kang Diyos na magbibigay ng kaparaanan, Panginoon, upang marisolbahan namin, Ama, sa tulong at gabay at biyaya mo sa amin sa bawat araw ng aming buhay. Ano man ang hindrances, Panginoon, ang kaaway sa aming buhay, mga temptation, discouragement, mga bagay na tinatakot kami, Panginoon, at natatakot kami, Lord, lagi naming piliin yung higher ground, Panginoon, na makinig, Panginoon, at magkaroon ng wisdom at discernment, lalo na po sa mga tao na nag-o-offer sa amin ng mga tulong, Panginoon, Lord, na ma-discern namin yung kanilang right motive at wrong motive sa aming mga buhay, Ama. Dahil napakahalaga po na magkaroon kami ng discernment at hindi lang kami, Panginoon, grab ng grab, Panginoon, na akala namin is blessing na nagmumula sa kaaway. Ama, maraming salamat po sa kwentong ito. Purihin ka, dakilaan ka, at walatin ka sa pangalan ni Jesus na aming Diyos na buhay. Amen and amen. Lord to God po, and God bless po sa bawat isa. Amen. Glory to God po sa buhay ninyo, Sister Beverly. Maraming salamat po sa Panginoon sa napakagandang mensahe po ng